Praise God. Purihin ang Diyos sa napakinggan nating mabuting salita sa araw na ito na ibinahagi ng ating Pastoral Charity Kadag. Napakaganda po nung verse. Natandaan niyo po ba? Amen. 1 Corinthians 10 to 31. Sabi doon, whatever you, so whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. Amen po? Amen. At tayo po'y dadako na sa isa pa mahalagang gawain. Hindi po kompleto ang pakikinig lamang ng salita ng Diyos kung wala pong pagbibigay. Kaya dadago naman po tayo sa action, sa pagbibigay naman po. Yung pong yung verse natin sa pagbibigay, Sister Abby, meron po ba tayo dyan? Praise God. Naway handa ng ating mga puso't isipan sa giving and offering. Kasi ito yung part na kung saan ay dito, ito yung sikreto kung saan ibinubuo sa atin ng ating Panginoon, ng ating Ama, ang pagpapalang nagmumula sa Kanya. Yan po. Ang verse po natin sa giving ay sa Deuteronomy din po. Doon din po naghango sa Word of God natin sa araw na ito. Yung mga diniscuss ni Ate Cha, Pastora Cha, tungkol po sa Israelites, yung pagtawid nila sa Promised Land, di ba po? Amen. Sabi naman din po dito sa giving, Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18. Sabi po doon, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. At sa 18 naman, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirm His covenant which He swore to your ancestor as it is today. Amen po? Amen. Amen. Salamat sa Bagsag pag-amen. 1 million na nag-amen. Praise God. Ito po, sabi po, this passage is a fundamental biblical that gives warning against pride and self-reliance during the time of financial success and prosperity. Ito po ay pinabagatan kong the trap of self-credit. Amen. At samahan niyo po muna ako sa blessing panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Once again, Panginoon Lord God. Lord, kami po yung katagpuin sa iyong salitang ito, Panginoon Lord God. Nawa, Panginoon Lord God, ipabatid mo sa amin, Lord, kung paano magkaroon ng pusong mapagbigay, Panginoon Lord God, na to glorify you, Panginoon Lord God, sa lahat ng aming sa iyong biyaya na pinagkaloob mo sa amin, sa lahat ng aming gawa, Panginoon Lord God, sa aming mga pagpapala, Lord, ito'y lahat nagmumula sa iyo. Ang glory, Panginoon Lord God, ay sa iyo lamang namin ibabalik, Panginoon God. Amen. Ayan po sa Tagalog, may malinaw po sa Tagalog pala. Sabi po dyan, baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili na sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Subalit, alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang nagbibigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad ang kasunduang ipinangako niya sa iyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Amen po? Napakalinaw po. Minsan, sa natural sa mga tao na pag nakakaranas na ng prosperity, umuunlad na sa kanilang negosyo, pinagpapala na sila ng maraming yaman, pera, na-achieve na nila yung mga goal nila, kumbaga yung promised land, na-achieve na nila, nagiging na sila, nagiging mayabang na sila, nagiging mapagmataas na sila, at yung kredito, nilalagay nila sa kanilang sarili. Sabi diyan, di ba? Lahat ng ito ay
kumbaga nakamtan niya sa sarili niyang lakas, kumbaga yung credit, nakalimutan niya na lahat ng source ay mayroong pinagmulan, hindi sa kanyang sarili. Saan ba nanggagaling ang lahat ng nasa atin, yung tinatangkilik natin ngayon? Di ba? Lahat po yan ay bigay sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga ay nilikha niya ang tao ng hubad. Wala tayong dala dito kahit yung tinatangkilik natin, lahat ng gagaling sa Panginoon. Kaya, hindi dapat na pag nakandun na tayo sa rurok ng tagumpay, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Di ba po? Tulad sa akin, nakaka-relate ako dito. Nung una, hindi pa ako nakapag-abroad, puro lang nasa Pinas lang yung trabaho ko, yung mga naging ako, security guard, naging sales associate ako sa 7-Eleven, naging stockman ako sa Express, yung bookstore. At doon, sumasahod ako ng hindi sumasapat, kumbaga pambinata lang yung sahod sa Pilipinas. Hindi makapabuhay ng pamilya. Kaya nangarap ako noon na sabi ko, Lord, sana makapag-abroad ako, makapagtrabaho ako sa ibang bansa. Kasi yung sahod sa ibang bansa, di ba po, alam naman natin na malaki, sabi niya. Kumbaga yung sahod natin doon sa Pinas, 1/4 lang. Dito, bibigay ni Lord ang buo. Kaya nag-pray ako kay Lord na gano'n. Tapos, syempre, yung pray mo kay Lord, may kapalit yon. Sabi ko, Lord, magiging ako sa iyo, magiging faithful ako sa iyo. Kaya, amen. Siguro ang bawat isa sa atin, naging gano'n kay Lord. Amen. Nung nandito na tayo sa abroad, tinupad ni Lord yung natin, yung pray natin. Pero tayo ba, tinupad ba natin yung kasunduan natin na pinangako kay Lord? Minsan po hindi, di ba? Every Friday, kaya every Sunday, mag-charge ako, pupunta ako sa iyo, Lord, para magpasalamat. Minsan, may mga umaagaw ng chance na yon, ng time na yon, ng opportunity na yon, para maibalik natin para kay Lord yung ipiniramis natin. Amen. Kaya minsan, yung promised land na sinasabi ni Ate Chia ay umaabot ng 45 years. Di ba? Natatagalan na ibigay sa atin kung ano yung mga promise natin. Napakaraming promise ni Lord, di ba? Yung sa Jeremiah 29:11, yung binanggit doon na i-prosper na tayo sa yung better future. Hindi niya tayo ibibigyan ng harm. Di ba po? Amen. Paano natin ma-achieve yun o kaya ma-conquer yun, maabot? Siyempre, tinalakay na ni Ate Chia yung sa Deuteronomy. Yung magkaroon tayo ng spirit ng katulad kay Caleb. Ano bang spirit na meron si Caleb? He followed God wholeheartedly. Kaya dito sa pagbibigay naman, para ibigay sa atin yung fully blessing ni Lord na binanggit niya doon sa Malakay 3:10, na ibuhos sa atin yung wala ng paglagyang pagpapala, kailangan fully, wholeheartedly, na sundin din natin si Lord. Amen. Ano po ba yung dapat natin sundin na sinasabi doon sa pagbibigay sa Malakay? Di ba po? Amen. Ipagkalob natin kay Lord, dalhin natin sa church yung ating ikapo. Amen. Amen po. Ito hindi naman talaga, ito yung sinusundan noon na prinsipyo ng mga ninuno natin. Kaya pinagpapala tayo dahil ginawa ito ng mga ninuno natin. Sino po ba ang gumawa nito? Una-una po si Abraham. Di ba po? Wala siyang atubili na sinunod niya si Lord. Iwanan mo yung bansa. Punapunta siya doon sa bansang itinuro sa kanya. At yun, yung anak niya, inialay niya kay Lord. Wala siyang sabi nga, he is a man of faith. Isa rin siya sa mga man of faith na tinuturing sa Biblia. Kasi, nung sinunod ni Abraham, ang Panginoon, doon na nagkaroon ng covenant ang Panginoon na lahat ng descendant mo ay pagpapalain ko at makakarating sa promised land. Yun po yung, kaya tayo, mga descendant tayo ni Abraham, di ba po? Kaya
dapat mayroon tayong faith na sa salita ng Panginoon, panghawakan natin ito na magkakatotoo. Lahat ng salita ng Panginoon ay totoo. Di ba po? Amen. Kaya yon dapat yung faith, hindi rin natin naririnig. Dapat magkaroon tayo ng action wholeheartedly. Kaya let's obey the Lord sa giving. Ipagkaloob natin kay Lord ang para sa Kanya. Tayo na po magbigay. Amen po. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Yes, Lord. Patuloy kami, Lord, magbibigay ng papuri at pasalamat, Lord, sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon Lord God. Pagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan, Lord, na nagbibigay sa amin ng lahat, ang source ng lahat ng aming tinatangkilik, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin ng iyong salita sa pagbibigay, Lord, na hindi namin kami, Lord, umasa sa aming kakayahan, Lord, na lahat ng aming tagumpay ay tinatamasa, Lord, ay hindi ito dahil sa aming mga kayanan, Panginoon Lord God, sa aming abilidad, Lord, kundi ito yung nagbubuhat sa iyo, Panginoon Lord God, sa iyong pagpapala, Panginoon Lord God. Salamat, Lord, sa patuloy na iyong biyaya at gabay sa amin, Lord, sa mga pagpapala mo sa amin, Lord. For you are a great God, a great provider, Panginoon Lord God. Hindi niyo pinagkukulang, Lord, kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord. Patuloy, Lord, namin matutunan, Lord, ang pagbibigay, Lord, na may kagalakan at may puso, Lord, na nagmumula sa inyo, Panginoon Lord God. Lord, I pray blessing upon blessing, Lord, sa lahat ng mga kapatiran, Lord, na nagbigay, Panginoon Lord God, para sa iyo, Panginoon Lord God. Nawa, Panginoon Lord God, ang salaping nalikom na ito, Panginoon Lord God, ay magamit, Lord, sa pagpapalago ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon Lord God. I pray, Panginoon Lord God, blessing upon blessing, Lord, sa TCFIM namin, Lord, sa kabuuan, sa lahat ng ministry, Panginoon Lord God. Pray, Panginoon Lord God, na patuloy niyo kaming daragdagan, Panginoon Lord God, ng mga kaluluwa, Panginoon Lord God, ng mga servant, Panginoon Lord God, sa lahat ng ministeryo ng aming simbahang ito, Panginoon Lord God, upang patuloy kami, Lord, na magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon Lord God. Lord, i-bless niyo, Panginoon Lord God, ang aming mga kumpanyang pinapasukan, Panginoon Lord God. Lahat ng aming gawa, ng aming kamay, Panginoon Lord God, ay iyong pagpalain, Panginoon Lord God. Maging aming mga mahal sa buhay, Lord, sa Pilipinas, Lord. Alam namin na hindi niyo sila pagkukulangin, Lord. Ano mang kanilang mga pangangailangan, Lord. Ikaw ay magiging sapat sa amin, Lord. Kaya, Panginoon, kayo ang patuloy na manguna, maging sentro ng aming buhay, Lord.
Sa iyo ang mataas na papuri, pasalamat at pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord.